Hello guys, what's up once again sa mulian sa usap ng mga pres. Ito na nga guys, grabe no, painit na painit talaga yung sitwasyon. Sabi ko na nga na dadating at dadating sa punto ng mga issue na to ng mga anti-kalingap. Mismo sila ang maglalaglagan. Mismo sila magtatrayduran. Kasi yung mga tao na yan na nagiging anti-kalingap, mga traidor. So, paano mo pagkakatiwalaan ang tao na magiging matino kung doon sa tumulong sa'yo is naging traidor ka? Lilipat ka sa ibang grupo, sa tingin mo, hindi ka ba magiging traidor din? Traidor. Kasi nga, kung tutuusin, ang pagiging traidor nyo, may iba kayong intensyon. Kahit yung mga pinagsasabi nyo, kasiraan at walang katotohanan, ginagawa nyo yan, makapanira lang. Kasi bakit? Saan kayo kumakapit? Hindi sa katotohanan, kundi sa suhol. So, ito nga ang masaklap, no, na katotohanan ngayon na lumalabas. Itong mga naging parte ng Kalingap, mga naging parte ng grupo ng Kalingap. So, sa tingin ko talaga, hindi lahat sila dyan is may personal na problema. Kina Kuya Bal, tsaka kay Kalingap Rob. Kundi dahil nga sa pera, nagpapagamit sila doon sa mga nasa labas na galit talaga sa Kalingap. So, ang kadalasan talaga na nafe-feel ko na nagkakaroon talaga ng ganung galit sa Kalingap is yung mga nag-i-sponsors. Kasi talaga nga naman mahilig sila mag-sponsors, tapos sa huli nagsisisi, panghinayangan yung pera nila. Wala naman sa kanila nag-uutos na mamigay. Sila naman ang kusa na gusto magbahagi ng pera daw nila. Kasi nga naman, no, paging ikaw, naging sikat na sponsors, syempre matunog yung pangalan mo. Sikat ka. Syempre, piling mayabang. Ikaw ba naman ang pag-isipan ng mapera? Diba? Mapera. O, diba? Ang sarap nun. Ang sarap nun pakinggan na pag-isipan ka na mapera. Sikat ka. Lagi mo naririnig yung pangalan mo. Diba? So, sinasamba ka. So, ito na nga, no. So, ngayon, naglalaglagan yung mga traidor. Mismo sila. Nagtatraidoran. Naglalaglagan. Sabi ko na nga ba mismo sila aabot sa punto na magtatraidoran. Kasi yun ang ugali nila, traidor. Ikaw ba naman, wala namang ginawa sa inyo yung Kalingap? Tinulungan pa nga kayo Binigyan pa nga kayo ng pag-asa sa buhay. Tapos lalabas kayo. Sisiraan nyo, magkikreate kayo ng kwento, gagawa kayo ng kwento, dahil lang sa kapit pera. Kasi nga naman, pag inutusan ka, may bayad, may suporta. Aba, sinong ayaw ng pera? Diba? Kaya, gagawin ng lahat ng dahil lang sa pera. Pero ang tanong, may nagtatagumpay ba sa ganyang klaseng trabaho? Walang magtatagumpay kasi yung sinisiraan nyo, maayos ang puso, malinis ang trabaho. Nagiging masama lang sina Kuya Bal sa inyo, sa kagagawan nyo na walang katotohanan. Kaya dito sa mga nasa likod ng mga nang susulsul, dito sa mga tao na nagpagamit na walang sariling utak, dahil ang totoong layunin nila, pera. Yung kunwari magcha-charity, nako, charity. Anong charity? Magcha-charity kung may nagbibigay na sponsor? Kikilos kung may magbibigay ng pera para yun ang ipang charity? Hindi makagamit ng pera na galing mismo sa bulsa, iaasa sa magbibigay. Yan ang mga taong hindi makatotohanan ng trabaho.
ginagamit lang nila ang charity, pero wala naman talaga sa puso. Kaya kayo, kung gusto niyo lumabas sa Kalingap, lumabas kayo. Kasi kami, nanonood kami ng mga supporters. Alam namin na ang sinisiraan nyo, matagal na namin yan, sinusubaybayan. Kaya yung mga ginagawa ninyong kwento, walang maniniwala sa inyo. Kasi hindi lahat ng viewers, uto-uto. Hindi lahat ng viewers, walang utak. At walang sariling pangunawa sa nakikita. Kaya ako never ko talaga pinaniwalaan ang kwento ng mga taong paninira sa Kalingap, taong naninira sa Kalingap. Paano nyo sisiraan ang ganyang klaseng tao? Nakitang-kita kung paano sila magtrabaho para sa mahihirap, yung puso nila para sa mahihirap. So, wag ninyong igagaya sa inyo na nagkukunwari kayo, magcha-charity, pero gagamitin lang ang mga Kalingap. Okay? So, ito na nga. Ngayon, sabi ko na may nasa likod. Hindi nila gagawin ang bagay na yan kung walang nagtulak. Kasi ang mga nagpagamit, mga mukhang pera, nagpadala sa suhol. Buti nga sana kung forever kayo susuhulan. Ang mga yan, ginagamit kayo sa sarili nilang pangarap. Anong pangarap nila? Pabagsakin ng Kalingap. Diba? Yun yung pangarap nila, pabagsakin ng Kalingap. Pero ang masaklap doon, ang dami nang nangarap, pabagsakin ng Kalingap. Nako, mas lalong tumatatag. Kaya ubusin nyo yung pera nyo, manuhol. Kaya kayong yung mga nasa likod ng mga antay, ubusin nyo yung pera nyo, magpakapagod kayo dyan sa pagtrabaho, ilagay nyo sa walang kakwenta-kwenta. Diyos ko, imagine, magsasayang kayo ng pera para lang siraan ang Kalingap. Hello, anong utak mayroon? Bakit ninyo sisiraan ang gumagawa ng mabuti sa kapwa natin? Pasalamat tayo at may mga ganitong klaseng nagcha-charity na nagsasakripisyo para sa mahihirap. Tapos kayo, ayan, nagkakandara pa kayo manuhol para lang pabagsakin ang alam ninyong may mabuting puso. Ngayon, sinong bumagsak? Alam nyo, hindi ninyo mapapabagsak ang taong may puso. Ang taong alam yung ginagawa. Ngayon, kinanta yung mga nasa likod. Kumusta naman kayang pakiramdam ng binubulgar? Kumusta kayo yung pakiramdam na hindi umapekto yung pera? Siguro nakulangan, no? Nakulangan sa suhol o baka wala ng pangsuhol. Kaya yung sinuhulan, kumakanta na. Ayan, para ng aso, tahol na ng tahol. Ngayon, nagpaparamdam sa Kalingap. Nagbabait-baitan. Nako, kung ako kay Kuya Bal, ba't ka magpapauto sa mga ganyang klaseng tao? Nasubukan Anong ginawa ninyo para maging traitor sila sa inyo? Wala kayong ginawa. Kundi, nagpadala sila sa suhol. Kumakapit sa mga pera. Dahil mga mukhang pera. Ngayon, bakit nilaglag yung mga nasa likod? Nagpapabango ulit sa Kalingap. Nagpapabango kay Kuya Bal. Nagpapabango kay Kuya Rab. Nako, yung mga tao na yan, huwag nyo nang pabalikin. Diyan nasusubok ang totoong intensyon. Diyan nasusubok ang totoong ugali. Diba? Nasubukan nakita na bakit pa bibigyan ng second chance? Sa mga ganyang klaseng tao, wala na yan second chance, Kuya Bal. Itapon nyo sila kung saan sila nagmula. Mga traidor So, nakakalungkot lang. Yung parang ang sakit-sakit lang
na parang hindi katanggap-tanggap na umabot pa ang mga kalingap sa tulfo na sila lang din naman mismo ang may kagagawan. Umabot sa tulpo na walang katotohanan ang mga reklamo. Masakit yon. Kaya hindi yung katanggap-tanggap. Kaya walang second chance sa mga ganyang klaseng tao. Itapon nyo na yan, Kuya Balsam, sa dagat. Ipaanod nyo na yan. Kung saan sila nagmula, ibalik nyo. Diba? O ngayon, paano yan na nagsipagkantahan na? Kumusta ngayon yung mga ano ninyo? Mga negosyo nyo? Hindi bagsakan? Sabi ko na alam nyo, doon kayo nagkakamali. Kasi sa paninira nyo sa Kalingap, mas lalo nyong pinapatatag. Kasi hindi lahat ng supporters, viewers, tanga. Kung may mga nagiging tanga, mga bobo yun. Mga bobo mag-isip. Pero hindi lahat bobo ng viewers. Kasi hindi kami nagpapasuhol. So, nakakatawa lang So, nakakatawa sila. Pero, nakakalungkot sa part ng Kalingap. Kasi, wala naman silang ginawang masama eh. Naging mabuti sila sa lahat ng tao. Pero sila pa yung siniraan. So, kumusta na ngayon? Yung mga tumatahol. Nako po. Wala nang suhol. Wala pang views. Kaya, yung isang baby girl ninyo, sana wag niyong bitawan. Dahil kapag yan ang binitawan nyo, nako kawawa, baka walang future. Diba? Sa tingin ko, hindi nakapokus sa pag-aaral. Nakapokus sa pambabalahura. Diba? Maganda pa naman. Sayang ng ipin. Nagka-ipin pa naman. Sana sa akin na lang yung ipin mo. Nagka-ipin ka tapos ang balahura ka pa. Diba? Yan ang mga napapala ng mga taong traidor. Alam nyo, nakakalungkot lang isipin Nakakalungkot lang isipin ng dahil lang sa pera nagagawa nyong manira ng tao. Nang dahil lang sa pera na pwede nyo naman kitain sa sarili ninyong pawis dahil mga tamad kayo at umaasa kayo sa bigay. Kaya ayan, mas pipiliin ang maupo-upo, magkuyak-kuyakoy, at suportahan ng mga taong nagpapakahirap. Ayan naman yung mga nagpapakahirap, mga uto-uto. Inuubos yung pinagpaguran sa mga walang kwentang tao, sa mga taong hindi naman kaano-ano. Ay nako po, ewan ko sa inyo. Kung ano yung mga goal nyo sa buhay, kung ano yung mga minimithi nyo sa buhay na walang kakwenta-kwenta-kwenta. Imagine niyo nagpakapagod kayo magtrabaho, imbis na ipunin nyo sa bangko para sa future nyo, binawaldas nyo sa walang kakwenta-kwenta. Diyos ko, may pera kayo, tapos gagamitin nyo, magpabagsak lang ng isang tao. Anong mapala nyo? Kung sakali man mapabagsak ninyo mga kalingap, anong mapala nyo? Yayaman ba kayo kung mapabagsak nyo yung mga kalingap? Yayaman ba kayo? Magiging milyones ba yung kita ng pera ninyo? Mga anga-anga. Diba? Nakakatawa. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagagawa nyo. Pinapabagsak nyo yung mga tao na maayos yung gawa. Ngayon, kayo ang babagsak. Ubus na yung pera nyo. Binagsak pa kayo ng mga pinagkatiwalaan nyo ng mga mukhang pera. Inakulangan na siguro sa suhol. Kaya yon nagsisipag iyakan na, nagsisipag tahulan na. Nako, si Iking, si Redsin, nako po. Ikaw, Tikyo, kailan mo aaminin kung sinong nasa likod mo nung patulpo ka? Wala pa bang plano? Marami pa bang goal? Gusto pa ba ng bilyones? Dapat makaipon muna ng bilyones bago ka tatahol. Yan, yayabang nyo kasi sinira nyo yung mga maganda nyong kapalaran. Pinaniwalaan nyo yung mga taong kagaya ninyo uto-uto. Nako, ang Kalingap papabagsakin nyo. Sino kayo para pabagsakin ang Kalingap? Alalahanin nyo. Sa Kalingap kayo nagmula. Kalingap ang nagpundasyon sa inyo. Kaya paano nyo ipapabagsak na sila mismo ang nag-create?
sa inyo. Di ba? Nakakatawa lang. Parang, Diyos ko, sasayangin ba naman yung mga pera sa walang kwenta? Kung binigay nyo yan kay Kuya Bal, diyan sa mga sinuhol nyo sa mga walang kwenta, binigay nyo yan sa Kalingap at sinabi ninyo, o ito pandagdag sa pang charity nyo. Tapos, masaya ang buhay. Yun lang.